ginhawa at matagumpay. Amen. Sadyang matagumpay ang mga anak ni Lord. Amen, po ba? Amen. Magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood sa ating live stream, sa Facebook, YouTube, at Amen. sa lahat po na narito sa church all over the world. Magandang Amen. hapon po, magandang umaga, magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Amen. Sister Evelyn, ating pong anyayahan yung mga bagong dalo na umaten sa gawaing ito. Meron po bang mga baguhan? Sister Evelyn, na walang gulong po yung airplane, na on the way sila. Kaya habang ngayon walang bagong Parating pa lang. akay, tayo naman ngayon ay dadako ngayon sa paghahayag ng kabutihan ng ating Diyos na buhay. Amen. Sinong pinagpala? Lahat ba'y pinagpala? Amen. Amen. Pumalagpag ka mga anak ni Lord na pinagpala. Yan. Amen. Sister Evelyn, dahil wala po tayong listahan dito kung sino yung mag-share, pakitaas lang po yung sinong gustong magpahayag ng kabutihan ng Diyos. Sister Sonia, magandang hapon po. Magandang praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. God is good All the time. and all the time. God is good. Amen. Salamat sa Panginoon sa pribilehiyo muli na nakabalik po ako sa bansang Hong Kong dahil sa hindi inaasahan na nangyari sa nanay ko last June 22. Siya po ay nasa kabilang buhay na dahil nandun lang talaga yung buhay niya. Nagkaroon po siya ng bone cancer for stage 4. Sabi ko noon wala akong plan na umuwi kasi tanggap ko na at nakaready na ako. Dahil ayaw niya naman magpa-opera. Kasi sabi niya, nag-aksaya lang kayo ng pera kasi wala naman talagang bato sa mundo, lahat tayo mauuna. Sabi ko na, ano ba naman yan? Napaka-blessing yung buhay na binigay sa atin ni Lord, ayaw mo na mabuhay. Sabi niya, doon lang daw siya, yung gusto niya, talagang gusto niya, hindi na siya magpa-opera. Kaya na-respeto po namin noon, sabi ng amo ko, sige na, umuwi ka na, bilisan mo, on the spot last June 20, pinabook niya na ako ng ticket. Wala talaga akong, lutang talaga ako, wala akong, balak na umuwi. Kasi nga, nakapokus nga ako dito sa trabaho ko. God is good talaga kasi sabi niya mo, umuwi ka na, bilisan mo, maabutan mo pa yung nanay mo. Sabi ko, okay ma'am, kung yan ang gusto mo, umuwi na ako. Nakasama ko siya ng 2 gabi at saka 2 araw. At na yun, napakaganda talaga ng will ni Lord kasi hindi ko sinabi kay amo na gano'n yung sitwasyon ng nanay ko dahil napakabuti ni Lord na may way po siya talaga. Sabi niya, samahan mo yung nanay mo sa final journey niya na stay with her, na makasama mo siya, na pagbalik mo dito, just huwag kang mag-alala dito sa bahay. Alam ko yung trabaho mo, iniisip mo, magulong isipan mo, but then relax. Salamat talaga kay Lord sa mga biyaya at blessing niya na everything is gonna okay. At sa buong Saturday group, my family, sa inyong prayer at sa mga tulong ninyo, salamat sa inyo lahat. Hindi ko talaga inaasahan. At sa mga taong na naghigit na tumulong din sa akin, si Lord na po ang mabigay ng siksik-liglig na umapaw sa inyo. Salamat po sa lahat at napakabuti ni Lord sa ating buhay. Kaya mga kapatid, kung ano man yung mga pagsubok nating naranasan sa ating mga buhay, be strong po tayo dahil si Lord ang may kontrol ng lahat ng bagay. At sa Kanya po ay walang imposible, lahat sa Kanya po ang mga plano the best para sa atin. Tatanggapin lang po natin ang mga buhay na ito. Kaya Lord, maraming salamat sa iyo sa peaceful mind na naging strong po ako sa lahat ng oras sa inyong mga kapatid sa Panginoon. Salamat. To God be the highest glory. Amen. Amen. Lahat po ng papurit, Amen. pasasalamat sa ating Diyos na buhay lamang. At Meron pa pong susunod. Sister Mayeng. Magandang hapon, Sister Mayeng. God is good All the time. and all the time. God is good. Amen. Binabalik ko lang po sa ating Panginoong Diyos. Salamat sa Diyos. At nag-antay po ako last week, first week of July, but hindi po siya dumating. Kaya praise God. Nakuha ko na po aking visa yesterday. Kaya salamat sa Diyos. Inaantay ko man siya, bagkos hindi siya dumating. Nag-antay ulit ng another week.
Kaya nakuha ko na po siya. Kaya salamat sa Diyos. Sinaantay ko na lang po ang verified ng aking contract and then makapagbakasyon naman po sa Pilipinas. Kaya Amen. salamat sa Diyos sa ating pinakamataas na papuri sa ating Diyos na buhay. To God be all the glory. Amen. Magbababay na, Sister Maying. Sino pang gustong pagpalain? Praise the Lord. Ang bilis si Sister. Magandang hapon, Sister. Ano pong pangalan mo, Sister? Miriam po. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa kabutihan mo sa aming buhay. Thank you, Lord, sa healing upon healing, Lord, sa kapatid ko, Lord, na ospital. Bigla na lang po kasi siyang sumakit yung tiyan niya. Kaya yon, inadmit po siya sa hospital, tapos binadi-check up po siya. Salamat sa Diyos dahil yung mga check-up po niya ay normal naman. Thank you, Lord, yung body check-up po niya, sa ultrasound po niya is normal, sa urine test po niya is may slight po siyang UTI, pero madali lang daw po siyang magamot. And then po, yung blood test po niya is normal din. Kaya thank you, Lord, napakabuti mo, Lord. Talaga, salita mo, Panginoon, ay makapangyarihan, no God, Amen. Lord. Ngayon po ay lalabas na po siya sa ospital. Sana, Lord, samahan mo po siya na tuloy-tuloy na po ang kanyang paggaling, O God. Salamat, Lord, sa healing upon healing at saka sa you're a great provider, Lord. Salamat, Amen. Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Sadyang napakabuti ang ating Diyos. Amen. Panghawakan mo, Sister, ang pangako ng ating Diyos na isa man daw ang makipagkaisa sa pamilya, buong ang kanya ay kanyang ililigtas. Amen, po ba? Hallelujah. At handa na ba kayong magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen. Wala na bang maghahayag ng kabutihan ng ating Diyos? Amen. May hahabol pa. Oo. Kung wala Wala na, na? ihanda na natin ating puso't isipan, ng ating katawan sa paghindak at ating boses para sa ating Diyos na buhay. Dahil Amen. dadako na tayo sa pagpupuri ng ating Diyos na buhay. Sister Amen. Evelyn. Amen. At, Magsitayo na po tayong mga kapatid. at, ang tayo at ang gagamitin po sa ating panambahan na mangunguna sa ating gawain na mananalangin, walang iba kundi Sister Corazon Raboy. Amen. At ang mangunguna sa ating praise and worship ay walang iba, Sister. Concepcion Rendon. At Amen. kasama po ang ating banda at ang grupo ng El El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong. Chapter. Amen. Dear Heavenly Father, Son, Holy Spirit, Amen. Come, Holy Spirit. Lord, we thank you for the Eucharist that we had been to receive. And Lord, you are the God, yesterday, today, and forever. Lord, we claim that 1,000 angels poured out your 1,000 angels for the four corner of this church, that no one can distract us to listen the good news, to be led by the brother Ruth Balyares. And Lord, we lift up the choir for the gospel ministry. And Lord, we are here again, once again, by your precious blood of Jesus Christ of Nazareth, humbly ask you for the forgiveness of our sins in words, in thoughts, and in deed. And Lord, we bless all those who are listening in your words in the entire of the world, to be bless them, including our family. And we lift up all our prayers to you by the precious blood of Jesus Christ, in the glory, in Jesus' name. And intercede for the Mama Mary,
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and our hour of death. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Purihin natin ang ating Diyos na buhay. Ipalakpak ang mga anak, ang mga kamay sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord. Glory to God! Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Taas natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Hallelujah. Narito kami, Panginoon, upang sama-sama ka naming pasalamatan. Itataas, O Lord God, ang iyong pangalan. Inanyayahan namin ang iyong banal na Espiritu na sumasama sa amin sa dako na ito, Panginoon. We are gathered here. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. We are gathered here in Jesus' name to sing your praises, oh Lord. We are gathered here Hallelujah. in Jesus' Sing your praises, O name Lord. to sing your praises. Come on, church, sing to the Father. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, all three Praise to the Father. praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, all three We are gathered here. Hallelujah. We are gathered here in Jesus' name to sing your praises. Come on, church, we are gathered. We are gathered here in Jesus' Praises, O name God. to sing your praises, Lord. Praise to the Father. Praise to the Praise to the Son. Praise to the Son, praise to the Spirit, all three in one. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Come on, church. Spirit, Praise to the all Father. three in one. Praise to the Father. Praise to the Praise to the Son. Praise to the Son. Praise to the Holy Spirit. Praise to the Spirit. All three. Praise to the Father. Praise to the Father. Praise to the Son. Praise to the Spirit. All three in one. Praise to our Father. Palakpakan ang mga kamay sa ating Diyos. Ibigay natin ang pinaka-the best sa ating Diyos. Amen. Amen. Because this is the day that the Lord has made. Amen. Amen. Let us rejoice. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ipalakpak ang mga kamay at ibigay natin ang pinaka-the best sa ating Diyos. Bless His mighty name. Hallelujah. Lord, we make our way, Because of your great love. and our hearts are filled with praise for all that you have done. And there is none like you, so faithful and so true. And we
hearts beat Come on, fast. sisters. Fill us with this song for your cause and for your presence in our lives. Great and mighty is our God. Hallelujah. Hallelujah. Great and mighty Mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up the banner and the anthem sing. Praises to our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up your banner and the anthem sing. Praises to our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. 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 Glory, glory, your reign and splendor. Great and mighty is He. Great and mighty is He. Great and mighty is He. Glory, glory, your reign and splendor. Great and mighty is He. Let us lift His name on high. Celebrate His praise. For He has redeemed our life. Our God. Great and mighty Is He. Great and mighty is He. Glory, glory, your reign and splendor. Great and mighty is He. Great and mighty is He. Great and mighty is He. Hallelujah. Great and mighty is He. Glory, glory. Glory, glory, your reign and splendor. Great and mighty is He. Great and mighty is He. Great and mighty is He. Mighty is our God. Mighty is our God. Mighty is our King. Mighty is our Lord. Ruler of everything. Glory, glory to our God. Glory to our King. Glory to our Lord. Ruler of everything. His name is higher, higher than any other name. His power is greater, for He has created everything. Mighty is our God. Mighty is our God. Mighty is our King. Mighty is our Lord. Ruler of everything. Glory to our God. Glory to our King. Glory to our Lord. Ruler of everything. Ruler of everything. Ruler of everything. We come to bless, to bless, to bless, to bless your name. King of kings and Lord of lords, we come to give you praise. You are the one that we adore. Come on, Brother Jeff. Oh Lord, cleanse our hearts with fire. And fill us with this song For your cause and for your presence in our lives. Oh Lord, cleanse our hearts with fire. And fill us with this song for your cause and for your presence in our lives. We come to bless, to bless, to bless, to bless your name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sumigaw! Mahina. Sumigaw! Sa galak! Sumigaw! Sa galak! Yan ang gusto ni Yahweh El Shaddai. Amen. Yung pagsayaw natin, pag-indak, answered prayer na tayo. Amen po?
Amen. Hallelujah. Taas natin ang ating mga kamay at ipalakpak sa ating Diyos. Hallelujah. 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 Patuloy tayong magpupuri sa ating Diyos na buhay. Taas natin ang ating mga kamay. Ipikit natin ang ating mga mata. Damhin natin ang pagmamahal ng ating Diyos. Tunay, Panginoon, na Ikaw lamang ng nag-iisang hari ng hari sa aming mga buhay. Ikaw lamang, O Diyos, ang lagi naming tatawagin, anuman ang aming mga pagdadaanan. Dahil tunay, O Lord God, na wala kaming ibang hangad ang kami mapalapit sa iyo. Amen? Hallelujah. Hallelujah. You are the peace, Panginoon, that guards in our hearts. Your love, your mercy is with us. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You
And now, let us bless the Lord. Hello, sound. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Love the Lord. Love the Lord, oh my soul. Love the Lord, oh my soul. And all that is within me, love His holy name. Serve the Lord. Serve the Lord, oh my soul. Serve the Lord, oh my soul. And all that is within me, serve His holy name. Trust the Lord. Trust the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul. And all that is within me, trust His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. And now let us sing, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that
Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Hallelujah. Through the years may be clear that the time of Christ was near. Still the people could not see what Messiah ought to be. Through your word, they just could not understand. Some work was done through the mercy of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon, age to age, yours will be saved by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, El Papa Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon, age to age, yours will be saved by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, El Papa Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. I will praise you till I die. El Shaddai. Banal naming Diyos na nasa langit, pinupuri ka namin, sinasamba at pinararangalan. Pinasasalamatan namin, Ama, ang iyong banal na pangalan sa araw na ito. Kami po ay napapasalamat sa kabutihan na lagi niyo pong ginagawa sa buhay po namin. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, dahil muli mo kaming dinala sa dakong ito upang ikaw ay sambahin at parangalan at pasalamatan. At dalangin ko, Ama, nawa ay maitas namin ang iyong pangalan sa araw na ito. Maluwalhati ka ng aming puso, Panginoon. At dalangin ko, Ama, na ang gawain na ito ay lagi niyo pong samahan at pagpalain. Pagpalain din ang aking mga kapatid na walang sawa na sumasamba sa iyo at nagpapasalamat sa iyo. Bigyan mo lagi silang kalakasan at katatagan. Pagkaloob mo lagi sa kanila, Panginoon, na sila ay patuloy na magtagumpay sa buhay na ito. At umaasa kami na sa araw na ito ay muli kang gagawa ng himala sa aming mga buhay. Ang gawain nito, Ama, ay sa iyo ko lagi pinagkakatiwala at umaasa po ako na ito ay lagi mong sasamahan at pagkatagumpayin. O Diyos, samahan niyo po ang pangangaral ng iyong mga salita ng mabuting balita ng aming kaligtasan. Samahan ito ng himala at kababalaghan upang ito ay magbigay sa amin ng kalakasan at katatagan. At ikaw po, Ama, ang mangusap sa gawain na ito sa araw na ito. O Diyos, salamat at sa iyong papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas sa Tanging mag-asa sa Hallelujah.
lakas at pag-asa naririto sa tuwina naghahandang tulungan pa. Hallelujah, lagi na siya masaya sa hirap Hirapan at ginawa Nahigit ang Panginoon si Kristo ay narito na tanging lakas at tanging pag-asa. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, ibigay natin sa Diyos ang malakas na palakpak. Glory to God. Basahin natin ang ating gospel sa araw na ito sa Matthew chapter 10 verse 24 hanggang sa mga sumusunod na talata. Walang alagad na nakahihigit sa kanyang guro at walang aliping nakahihigit sa kanyang Panginoon. Sapagkat o sapat nang matulad ang alagad sa kanyang guro at ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung ang ama ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo nang lalaitin nila ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di nalalantad at walang nalilihim na di nabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan sa lansangan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang dalawang maya? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. At kayo, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikaila ako sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin sa harap ng aking Amang nasa langit. Pagpalain ng ating Diyos ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, palakpakan natin at purihin ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Sige po, ibigay natin sa Panginoon ang malakas na palakpak. Glory to God. Sabihin nyo sa inyong katabi, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Ulitin nyo po sa kanya, sabihin mo sa kanya, huwag kang matakot. Ito ang ating pag-aaralan natin ngayon, don't be afraid. Kasi ang natatakot, walang nararating. Amen. Ang walang takot, May hindi marunong mahiya. Sabi sa Bisaya, walang hiya. Gising ba kayo? Amen. Okay, bago tayo magpatuloy, may announcement po muna sa
ating ngayon sa araw na ito, ano? Kasi magkakaroon tayo ng celebration, ang 40th year anniversary po ng El Shaddai, DWXI, PPFI. Bakit kasama ang DWXI, PPFI? Kasi pag ang El Shaddai may kasamang DWXI, PPFI, yan ang official. Kapag may gumagamit ng El Shaddai na walang DWXI at walang PPFI, imitation. May gumagamit ng El Shaddai, di ba? Na walang El Shaddai, walang DWXI, PPFI. Kaya tayo, ang palatandaan sa atin ay, ito mayroon ba ito? Oh, tingnan ko muna ha. Oh, buti lang mayroon eh. Kung wala, patatanggal ko. Salamat nga pala sa mga layman natin kasi ni-request ko sa kanila, sabi ko, itong gamitin nating pulpito dito pag Sabado, huwag yung mataas kasi minsan lumalabas pa ako para makita ko lang sila. Kaya salamat sa kanilang tawag dito, initiative. Ayan, kasi pinaunlakan nila yung aking request. Kaya sabi ko sa ating layman, pakisabi kay Brother Stephen na ito yung gagamitin natin. Kaya salamat Brother Stephen sa pulpito. Kasi yung ginagamit kasi natin masyado mataas, ano? Pang-Amerikano yon, ito pang Pilipino. Mas maganda kasi yung komportable ka, yung hindi ka naiilang, hindi ka na, yung wala kang parang okay ka gumalaw. Amen. Yan. Okay, announcement muna tayo, ha? So, magkakaroon tayo ng 40 anibersaryo ang ministering ito ng El Shaddai. Ang pinaka-main po natin ay sa Pilipinas. Kaya ngayong darating na August 17 and 18, overnight po sa Pilipinas ang gawain ng El Shaddai. Ang pinaka-main natin, hindi itong pinaka-main ha, itong Hong Kong, ito ay branch lang. Ang pinaka-main po natin ay nasa Pilipinas. At gaganapin po ang anibersaryo ng gawain na ito sa Pilipinas ay sa Luneta. Yun ay matatapat po ng araw ng Sabado at Linggo kasi overnight po yun. Kaya ang tatapatan ng gawain ng ating pinakamalaking gawain sa Pilipinas ay kayo, Sabado. Kaya habang tayo nagagawain dito sa araw na yon, sasabay tayo sa Maynila. Kasi magpapang-abot ang gawain dito at ang Maynila. Kaya maaaring ifo-focus tayo sa Maynila. Makikita natin ang celebration sa Manila at makikita rin kayo sa Maynila. Kaya ang aming pakiusap ay nawa yung August 17 and 8, August 17 lang kasi hindi makayo pinong overnight dito. Baka doon lang yung Sabado na yon. Pero kami, magpapatuloy kami doon sa flat. Mag-o-overnight kami doon. Kaya yung willing na pumunta roon at makiisa sa overnight habang nakasabay doon sa sa live streaming ng Manila, open kayo, welcome kayo. Pero dito tayo mag-uumpisa habang tayo ay, kasi ang tapos ng gawain natin ay, I think, 2:30. Tuloy-tuloy tayo. Kasi magpe-present po ang Hong Kong chapter, ang ating mga gospel choir, at mga kasama po nila sa Maynila sa anniversary. At sa kanilang presentation, siyempre tatawagin yung Hong Kong. Ipa-flash kayo rito sa screen. Kaya pagka tayo ay pinakita sa screen, siyempre kakamay kayo. Habang kayo nakakamay, siyempre nakangiti. O, sample nga, sample. Ayan. O, yan. Ay, dapat mas malakas pa dyan. O, yan. Sample pa lang yan. At pangalawa, dapat tayo ay naka-uniform. Naka-uniform tayo ng El Shaddai na gagaling sa Maynila, yung official t-shirt natin sa pang-40 anibersaryo ng gawain ng El Shaddai. Kasi ang isa po sa spirituality ng El Shaddai ay unity. Nang ibig sabihin, kung anong nagaganap sa Maynila, dapat tayo rin dito ay nakikiisa sa kaganapan sa Maynila. Amen po? Ang alam ko, pag anniversary sa Manila, all white eh.
Tama ba? Pero okay lang naman yung wala kayong white na pambaba. Basta yung t-shirt natin, uniform tayo. Huwag kayong mag-alala kasi ang Maynila ay magpapadala ng t-shirt dito na yung pang-anniversary. At ano naman yan? Can afford naman yan. Hindi naman mamahalin. Kayang-kaya yun yan. Kasi nga kung kumakain kayo sa kainan, sa restaurant, ang laki ng gastos, ano? Pero yung t-shirt, kayang-kaya nyo yun. Kasi hindi naman niya kamahalan. Ang tanong, makikiisa po ba kayo? O sino makikiisa? O kaya yung hindi uuwi sa Maynila, dito tayo. Amen. Yung uuwi ng Maynila, doon sila sa Luneta. Kaya kung mayroong uuwi ng Maynila, ng Pilipinas, atin kayo sa anniversary po ng Pilipinas, itong August 17 and 18, sa Luneta po gaganapin. Amen ba? At kung kayo naman naririto, sama-sama tayo dito. O, kaya walang aalis, ha? O, kasi ang presentation ng Hong Kong chapter, I think alas 5 ata, kung hindi ako nakakamali, nasa 5. Kaya habang matagal pa yon, ilaan nyo na yung oras na yon. Hindi tayo mag-overnight dito. Kaya makikiusap din tayo kay Father, Sister Tess na Sister Cindy bahala kay Father kung paano i-arrange yung schedule. Pero ang mahalaga, pagka tinawag yung Hong Kong chapter, siyempre, may kasama yon. Ano sisigaw nyo? And? Yan. O, diba? Happy anniversary, Yahweh Shaddai. Ayan. O, practice lang yan. Pero hindi pa yung script, ha? Practice lang yon. Tapos habang yun ay ating sinasabi, nakataas ang kamay at... Ayan. Okay, salamat. Pagpalain kayo lahat ni Yahweh Shaddai. Tapos na tayo. Okay, makakapo tayong lahat at tayo po'y makinig. Nawa sa August 17 and 18, puno tayo dito. Para maganda tingnan. Kasi kapag ganito, pagkasabi naman na, ay ano ba nangyari sa Hong Kong? Walang laman yung kabila. Pero ako ay natutuwa sa inyo, marami kayo pag Saturday. Kaya mag-prepare kayo ng yung pang t-shirt natin. Mura lang yun. Kayang-kaya yun. Kahit 10 bilhin nyo, kaya nyo. Ay malay nyo, souvenir nyo sa inyong mga mahal sa buhay. O, diba? Okay, palakpakan natin ang ating Yahweh Shaddai. Yung malakas sa palakpak, bigay natin kay Lord. Kailan yung anniversary? Oh. Kaya paghandaan nyo yan, ha? Kung may lakad kayo sa araw na yon, i-cancel nyo muna. Dito muna tayo kay El Shaddai. Sama-sama tayo para masaya. Sabi nga, kung gusto nyo maging masaya ang buhay, kay El Shaddai tayo. O, sino gusto maging masaya ang buhay? Kanino tayo? Sino gusto malungkot ang buhay? O, wala, di ba? Gusto nating masaya. Okay, sabi mo sa katabi mo, kung ikaw ay masaya, tumawa ka. So ito ngayon ang ating pagninilayan ngayon. Huwag kayong matakot, sabi ng Bible. Sabi ng Matthew chapter 10 verse 26, kaya't huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di nalalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Alam niyo po ang chapter 10 ng Mateo, karugtong ito ng gospel na binasa ni Father kanina kasi ang chapter 10, ito yung pagpili ng Panginoon ng 10 alagad. At yung 10 alagad ay pinahayo ito ng Panginoon, inutusan na ipangaral ang mabuting balita. Kasi napakahalaga na ang mabuting balita ay marinig ng maraming tao. Kasi alam naman natin, sa mabuting balita may kapayapaan. Naniniwala ba kayo sa mabuting balita may kapayapaan? Kaya pag magulo ang ating isipan, magulo ang ating buhay, hindi mabuting balita ang iyong napapakinggan. Subukan nyo na lagi kayo nakakarinig ng hindi mabuting balita. Halimbawa, narinig nyo, kasiraan ng ganito, ni ganyan, malulupay-pay kayo.
Kaya mahalaga na marinig ang mabuting balita. Kaya ang iniutos ng Panginoon sa kanyang mga alagad ay, humayo kayo at ipangaral niyong paghahari ng Diyos. Malapit nang maghari ang Diyos. Kasi ito ang kailangan ng tao. Ang kailangan ng tao ay pagharian ng ating Yahweh El Shaddai. Kaya sabi mo sa iyong katabi, ang kailangan ng tao ay pagharian ng Diyos. Bakit kaya mahalaga na ang tao ay kailangang pagharian ng Diyos? Ano kaya sa palagay ninyo? Bakit kaya mahalaga na kailangan pagharian ng Diyos ang tao? Sa palagay nyo lang, tingin sa katabi. Sabi yun sa katabi mo, sa palagay ko, di ka mapalagay. Bakit hindi mapalagay? Kasi maraming iniisip yan. Lumilipad ang isip. Ngayon, bakit kailangang pagharian ng Diyos ang tao? Para ikaw ay mapalagay. Amen ba? Amen. Para maging maayos ang buhay ng tao. Kasi maraming tao, magulo ang buhay. Magulo ang isip. Hindi alam ang gagawin. Pero pag ang santao ay mapagharian ng Diyos, maniwala kayo, magiging payapa ang buhay nating lahat. Yung palakpak nyo, parang huwag kayong tatamarin po malakpak kasi malamig ang area eh. Sayang ng aircon. O sige nga, ibigay natin kay Lord ang malakas sa palakpak. Yan. Salamat sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi hanggat normal tayo, nakakapalakpak, gamitin natin kay Lord yan. Amen. Kasi baka dumating ang panahon, hindi natin maigalaw ang ating kamay, wag naman. At kahit anong gawin mo, na gusto mong pumalakpak, hindi ka makapalakpak. Kahit gusto mong tumawa, hindi ka makatawa. Gagano. O, diba? Ang hirap nun. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag mong tipirin ang Diyos. Ang Diyos. Amen ba? Amen. Alam niyo kung bakit? Yung mga Chinese, di ba? Pag umaga, ando sa park, talaga namang sumasayaw. Hanggat malakas, sumasayaw. Pero mayroon ako nakikita, Chinese din, talaga namang, ang likod, ganun na, tapos talaka, gaganon. O kaya, sabi ko, salamat kay Lord, tayo normal na normal. Amen. Pag naglakad, medyo touch pang kilay. O, di ba? Gising ba kayo? Amen. O, sinong gising? O, di ba, marami mga, na kataas ang kilay. Bakit kataas ang kilay? Siyempre, pinagmamark ang kilay niya. Maganda eh. Lalo pag bagong guhit yan. O, di ba? Kaya pinagmamalaki, bagong guhit yung kilay ko. Kapag medyo umambon, takbo sa tabi, kasi walang dalang payong, baka mabura. Mayroong mga ganun nakakakilay lang, biglang umulan, takbo sa tabi, ang problema, inabot pa rin ng ulan habang tumatakbo. Pagdating doon sa sinilungan, nagulat yung kanyang katabi. Bakit? Kasi yung kilay niya nabaligtad. Sa lip dito napunta. Kaya hanggat normal tayo, wag yung tipirin ng Panginoon. Amen ba? Yung iba nga, mayroong dalawang saklay. O kaya kahit anong gawin. Alam niyo ba na ang pinakamahirap ng kalagayan ng tao, yung may sakit, may karamdaman. Kaya tayo, walang sakit, walang karamdaman, salamat kay Lord. Kapag tuwing araw ng Sabado, pupunta ka rito, ang laya-laya natin, nakakarating tayo dito. Pero mayroong gustong pumunta rito, hindi makapunta. Bakit? Kasi hindi na siya makalakad. Pero tayo, kahit saan pumunta, nakakarating tayo. Kaya sabi mo sa Lord, salamat Lord. Salamat, Lord. Anong sagot ni Lord? Grabe kayo, pati si Lord pinapa-amen nyo. Siyempre, sasagutin ng Panginoon, pagpatuloy mo yan. Okay ba kayo? Dapat sa anniversary sa August 17, 18, dapat ganyan masaya. Baka mamay biglang flash yung sa atin, tapos may Huwag kayo ganun, dapat excited tayo, dapat masaya tayo pagkat pinakita kagad, hiyawan kagad. Amen ba?
Alalahanin nyo, manunod si Brother Mike sa atin. Baka mayroong matutukan niya, nakasimangot. Baka sabi ni Brother Mike, ano nangyari sa Hong Kong? Sabihin ko naman kay Brother Mike, masaya naman ako mag-preach sa kanila. Iwan ko siya, bakit malungkot yan? Okay, sabihin mo ulit sa katabi mo, huwag ka matakot. Huwag kang matakot. So dito po, sabi ko sa inyo kanina, humirang ang Panginoon ng 12 alagad para sila'y suguin. Una, yung pagkahirang ng Panginoon sa 12 alagad para sila'y turuan. Ito ulitin ko ulit dito kasi ito maganda. Sister, di makamove on si sister eh. Tawa ng tawa doon. Mag-move on ka naman sis. Yan ang maganda kasi nakakahawa yung tawa niya. Pagkatawa ka sis, doon ka sa kabila tumingin. Ayan. O, palakpakan ng ating Yahweh Shaddai. Okay. Balikan muna natin ng background para mas maganda. Nung humirang ang Panginoon ng 12 alagad para ito'y kanyang turuan. Kaya yung 12 alagad, sa loob ng mahabang panahon, tinuruan sila ng Panginoon. At kaya dumating yung panahon, nung sila naturuan na, pinahayo na sila ni Lord. Kaya ganoon naman ang paghirang ng Panginoon eh. Tuturuan muna, saka pahahayuhin. Kasi pag ikaw'y pinahayo, hindi ka tinuruan, pag ikaw'y humayo, wala kang gagawin kundi magyabang. Kasi wala kang natutuhan, di ba? Kaya yung mga anak ni Yahweh Shaddai, tinuturuan lagi. Kaya yung mga naturuan, ang mabait. Taas ang kamay na mabait. Yan ang malakas ang loob. O di ba, mababait naman talaga tayo, di ba? O sige nga, itaas ulit ang kamay na mababait. O, kita nyo? Kahit nagbabait-baitan niya, mabait pa rin niya. O, kaya lang, sabi ko nga doon sa weekdays, yung mga dumaan na araw na inahayuan natin sa St. Joseph, sabi ko nga, sa pagtuturo ng Panginoon sa mga alagad, kasi pag sinabing disciples ay learner, student. Ibig sabihin, estudyante, nag-aaral. Kaya lang, siyempre, kahit sa school, hindi lahat ng estudyante ay natututo. Tama po ba ako? Hindi lahat ng estudyante natututo. Kaya pagdating ng exam, may nangungupya, may palinga-linga, kasi walang maisagot. Naghahanap ng sagot sa katabi. Yan. Tapos pagka nakita ng professor, titingala na lang. Yan. Pero ngayon, maraming diskarte ngayon ang mga estudyante. Meron na nilalagay sa mata, yung ang tawag na nalagay sa mata? Contact lens, yan. Yung pala, ang nakalagay doon, ay parang cellphone na rin, na kapag nakalagay sa mata, andun lahat ang sagot. Wala pa yon, binubuo ko pa lang. Ay malay niyo, makabuo ako ng gano'n, pag naglagay ka ng contact lens, tapos, hindi alam ng teacher mo na lahat ng pala, ando sa contact lens mo, Malay mo, mayroong makabuo ng gano'n. Naunahan pa ako ngayon. Idea ko, tapos kuha ng iba. Okay. Yung 12 alagad, tinuruan ng Panginoon. Kaya lang, sabi ko nga doon sa weekdays na napunta natin, doon sa 12 alagad, hindi lahat natuto. Mayroon pa rin isang sumablay. Sino yung sumablay? Si Judas. Bakit sumablay si Judas? Anong dahilan? Pira. Kasi habang nagtuturo ang Panginoon, ang nasa isip ni Judas, pera. Kaya habang nagtuturo ang Panginoon, pinag-iisipan ni Judas kung paano ibibintang kanyang guro. Yan, parang dito rin. Ay malay ko, anong iniisip niyo sa akin? O kaya yung 12 alagad, hindi lahat natuto, pero may natuto. Kaya sa gawain ng Panginoon, dalawa lang ang tao. Isang taong natututo, isang taong hindi natututo. Tingin sa katabi uli. O sabi mo sa katabi mo, sa gawain ng Panginoon, dalawang klase lang ang nakikinig. Natututo at hindi natututo. O, sino mga natututo? Taas ang kamay. Mahina yung hiyaw, Pagdating sa natututo, mahina na yung hiyaw. O, sino mga natututo? Taas ang kamay. Mahina yung hiyaw, Pagdating sa natututo, mahina na yung hiyaw. O, sino mga natututo? Taas ang kamay. Mahina na yung hiyaw, Pagdating sa natututo, mahina na yung hiyaw. O, sino mga natututo? Taas ang kamay. Mahina na yung hiyaw. Pagdating sa natututo, mahina na yung hiyaw.
Pumalakpak ang hindi. Ay, Makikinig kayo lagi. Okay, nung matuto na yung mga alagad, pinahayo na sila ng Panginoon. Tapos pinagbili na sila ni Lord. Isinusugo ko kayo sa gitna ng mga asong gubat. Tingin uli sa katabi. Hindi asong gubat yan. Anong ibig sabihin nun? Yung mga wolves, yung mga asong gubat, ito yung mga tao na galit sa mabuting balita. Galit sa salita ng Diyos. May mga tao na ganun na makaka-encounter tayo ng mga taong galit na galit sa gospel, galit na galit sa mabuting balita. Pag nakarinig ng mabuting balita, nako, para silang nasusunog, ano? At ang masakit pa noon, minsan mahal mo pa sa buhay. Pag nag-share ka na ng salita ng Panginoon, para bagang nasusunog sila, ayaw nila. Ewan ko naman sa mga taong ito. Nagigising na ng normal, galit pa sa mabuting balita, galit pa sa Panginoon. Kaya alam niyo po mga kapatid, pagka kayo ay nagigising sa umaga, mag-pray ka naman, magpasalamat ka naman, huwag ka nagagalit. Amen ba? Lalo ikaw nakikinig, ano? Pag gising mo sa umaga, nagagalit ka kaagad. Wala ka ng kape, nagagalit ka na. Huwag kayo nagagalit. Dapat masaya kayo kasi nagising tayo. Dapat bawat gising sa umaga, pasalamatan natin ng Diyos. Lord, salamat ulit sa bagong buhay, panibagong buhay na bigay mo sa amin. Ang tao nagpapasalamat lang pag birthday. Lord, salamat po ulit sa buhay na ito. Birthday lang na alaala ang Lord. Dapat tuwing umaga, maalaala natin si Yahweh Shaddai. Bakit? Bawat umaga, biyaya ng Diyos sa buhay natin. Amen ba? So ito na ngayon. Sa gospel po natin, sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sabi dito, kaya huwag kayo matakot. Kung mayroong mga wolves, mga tao na, kasi pag sinabing wolves or asong gubat, ito yung mga taong nagpe-persecute sa atin. O nagpe-persecute doon sa magpe-persecute doon sa mga alagad. So balikan natin sandali ha. Nung humirang ang Panginoon ng mga alagad, yung 12 disciples, ito yung una niyang hinirang para humayo. And then pag sinabing disciples ay learner and followers. So hindi lang po sila ang followers ni Christ. Sa panahon ngayon, lahat tayong tagasunod ni Kristo ay disciples ni Christ. Amen ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay disciple ni Christ. O bakit? Anong ibig sabihin ng disciple? Follower. Amen ba? Amen. Tagasunod. Kaya pag tayo ay tagasunod ni Christ, tayo ay disciple ni Christ. Amen. Anong sabi ng Bible sa kanyang mga alagad? Ang sabi ng Bible, kaya huwag kayong matakot sa kanila. Sino ang sinasabihan dito ng Panginoon, yung 12 disciples? Sino yung word na kanila? Ito yung mga asong gubat, yung mga wolves, yung mga persecutor, yung mga galit sa salita ng Diyos. Ito yung mga tao na talagang wala nakikita kundi yung mali ng mga disciples, ng mga followers. Pero ang sabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong matakot sa kanila. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag ka matatakot sa mga taong umuusig sa iyo. O kaya pag may mga umuusig sa atin, huwag yung katakutan, sabi ng Biblia. Amen. Ang sabi ng Bible, wala silang kapangyarihang magbulid sa impyerno. Ang sabi ng banal na kasulatan, matakot daw tayo sa Diyos. Hindi sa mga taong galit sa iyo. Kaya pag mayroong mga galit sa atin, kasi sa pagsunod mo sa Panginoon, kaya sila nagagalit, huwag kayo matakot sa kanila. Bakit? Kasi alam naman natin na tayo, na tagasunod ni Kristo, sabi nga nung mga nakaraan sa pagtuturo ko sa weekdays, pag sinabing tupa, ang tupa ay mabait, hindi marunong magtanggol na kanyang sarili. Kaya tayo ay mga tupa, nang ibig sabihin, pag pinipersecute tayo, huwag mong ipagtatanggol ang sarili mo. Parang si Daniel, nung siya ipersecute, hindi niya pinagtanggol ang kanyang sarili. Ipinatapong siya sa kulungan ng mga leon, hindi siya nagtanggol ng kanyang sarili. Sino ang nagtanggol kay Daniel? Ang Diyos. Hindi siya pinabayaan ng Diyos sa kulungan ng mga leon. Kaya,
bilang mga tupa na tinawag ng Panginoon na tagasunod niya, kahit anong gawin sa atin ng mundo, anong gawin sa atin ng tao, huwag tayo matatakot. At huwag mong ipagtatanggol ang iyong sarili. Bakit? Mayroong Diyos na magtatanggol sa bawat isa sa atin. Kaya kalabitin ang katabi sa balikat, sabihin mo sa kanya, huwag ka matutulog. Gising-gising naman kayo naman. Pag uwi mo mamaya, matutulog ka rin. Pati pa naman din sa prayer meeting, tulog ka pa rin. Gising-gising naman. Okay. Ang salitang huwag matakot, alam niyo po, ibinigay din ito ng Panginoon sa lumang tipan sa mga tao na pinili din niya. Mga tao na sumunod din sa Panginoon. Kasi sa Old Testament ay hindi po, wala tayong mababasang disciples sa Old Testament. Pero may mga tinawag na si Lord sa lumang tipan. Una si Abraham, si Isaac, si Jacob, yung bayang Israel, si Joshua. So, sila ay mga tinawag ng Panginoon sa lumang tipan. Ngayon, yung salitang huwag matakot, ay makikita natin na ito po ay sinabi na ng Diyos sa mga taong ito na kanyang tinawag. Kasi ang salitang huwag matakot ay napakahalaga po nito. Alam niyo kung bakit? Ang taong may takot, hindi magtatagumpay. Maniwala po kayo. Pero ang taong hindi marunong matakot, sabi nga sa Bisaya, hindi na yan marunong mahiya. Ang tawag doon ay? Kayo may sabi noon. Kasi nga, sila rin nagsabi sa akin ito. Sabi nila, Brother Rod, alam mo sa amin sa Bisaya, pag kami nag-aalok ng pagkain, sasabihin namin, kain na kayo mga walang hiya. Yung pala, ang ibig sabihin noon, kain na kayo, huwag kayong mahiya. Eh, siyempre, Bisaya, medyo iba yung pagbigkas, baliktad. Kaya hindi kayo dapat nagagalit sa salita ng bawat lugar. Mayroong mga nag-aaway-away dahil sa intonation, sa dating ng salita. Bakit? Pag Norte, medyo matigas at medyo matapang ang dating. Pagdating sa Bisaya, ganun din. So hindi sila magkaintindihan. Ngayon, pagpunta ng Iloilo, malambing na. Kahit nagalit na, sasabihin sa iyo, ay papatayin kita, brother. Kasi malambing. Eh kahit sa Bicol, hindi lahat ng salita ng Bicol ay malambing, mahinahon. May lugar din sa amin na medyo, mabigat din ang dating. Pero hindi naman galit. Pero ang dating galit. Pero hindi siya nagagalit. Amen ba? May tingin naman na mabilasik o yung mabilasik pa tawag doon, yung matapang ang dating, pero mabait. Mayroon naman na maamo ang dating, pero holdapper. Gising ba kayo dyan? Ay, totoo naman, di ba? Ako naman ay hindi ako nagkakatang-isip lang. Totoo naman ang mga sinasabi ko. Minsan nga naka-necktie pa eh. Naka-formal pa. Kandi lahat ng mga naka-formal, naka-necktie, professional. Alat pala na naka-necktie at mga professional. Professional sa kanyang pinag-aralan, professional na holdapper. Pero nakakatuwa naman dito kasi nga, minsan ang tao kasi ay nakatingin lang lagi do sa panlabas na anyo. Kapag medyo hindi magandang dating, akala natin masungit na, matapang na. Pero ang Diyos, sabi ng Biblia, nakatingin sa puso ng tao, hindi sa panlabas na anyo. Amen po? Malay nyo, yung babilasik tumingin, yung taga-matapang tumingin, yung pala ang dalisay ng puso. Tapos mayroon naman na ang amo-amo tumingin, yung parang may intention sa'yo. Kaya, ang pinakamaganda doon, hingi mo kay Lord, Lord, ano ba talaga? Ipakita mo sa akin ang puso ng taong ito. Magugulat ka, mamaya magbibigay ng puso sa iyo, puso ng saging.
O, palakpakan muna natin si Yahweh. Yung malakas na palakpak, bigay natin kay Lord. Okay. Ang salitang huwag matakot, una sinabi kay Abraham. Sabi ng Genesis chapter 15 verse 1. Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos o ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo, bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Ito yung encouragement word ng Diyos kay Abraham, Nung hindi pa napapalitan ng kanyang pangalan, ang pangalan ni Abraham ay Abram. Si Sarah naman ay Sarai. O parang tayo, kung kayo ay sa Bisaya o sa mga probinsya, di ba, ang pangalan natin medyo may dating. Pag Francisco, ang tawag sa iyo ay Kikoy. Muntik na maging Tikoy. Di ba, Kikoy? Pag Benedicto ay, anong Benedict? Bentot. Pero nung ikaw ay tawagin ng Panginoon, ayaw mo nang pumayag na Bentot ang itawag sa iyo. Ano nang gusto mo itawag sa iyo? Brother Bernard. Wow. Ang ganda, ano? Kaya sa probinsya, nung ka makakarinig ng iba't ibang pangalan, parang Saray. Yan. Nung tawagin ng Panginoon, pinaganda na Sarah. Wow, Princess Sarah. Si Abram naman, kasi ang pangit naman pakinggan. Abram, parang pangit eh. Abram. O kaya pinaganda ng Diyos, Abraham. Kaya ngayon, ang mga pangalan natin, pinapaganda natin. Kahit sa mga FB profile, sa Facebook, pinapaganda yung profile nyo. Pag tinignan ka, ang ganda-ganda mo. Na makita ka siya na magkita kayo sa personal, ang sabi sa'yo, ano nangyari sa'yo? Kaya huwag kayong gagamit ng picture na nung 16 years old ka, ngayon 60 ka na, ang profile mo 16 years old. Kasi ang sasabihin sa'yo pa nagkita kayo, ano nangyari? Bakit biglang tumanda ka ngayon? Madalas mayroong mga ganun sa profile picture niya, ang ganda-ganda. May dating. Nung magkita, dati. Kaya sabihin mo sa katabi mo, maging totoo ka. Yan. Kaya pag nag-picture kayo at naglagay sa Facebook, ay yung walang filter na cellphone para alam kung ano ka talaga, sino ka talaga. Ang tawag doon ay walang pandaraya. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mandaraya. Huwag kang magtara. Kasalanan sa Diyos yan. Gising ba kayo? Amen. Kasi alam niyo po, nakakatuwa kapag kahit sa social media, totoo tayo. Nagsasabi tayo ng totoo. Amen po ba? Wala namang mawawala sa iyo kung 80. Wala pa namang 80 anyos dito, ano? Ang bawa, 70 anyos ka na. Wala namang masama kung sasabihin mo doon, I'm 70 years old. Malay niyo po, 70 years old ka na, dalaga ka pa, tapos biglang sasabihin sa iyo, I don't care. Wala akong pakialam kung 70 years old ka na. Sabihin sa iyo, basta magkita tayo. Di ba? Malay nyo, yun ang inyong timetable kay God. Na pagdating ng 70 years old, doon ka bibigyan. Para si Sarah, kung kailan dumating ng 90 anyos, sa kabinigyan ng anak. Kaya huwag kayong mag-alala, kung di kayo magkaanak, may pag-asa pa. Sabi mo sa iyong katabi, may pag-asa. May pag-asa. Sino may pag-asa? Okay, ano sabi ng Bible kay Abraham? Huwag kang matakot, ako ang iyong kalasag. Gising ba kayo? Na mag-iingat sa iyo, bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Alam niyo po, ang mga salita ng Diyos sa Old Testament, sa kanyang mga lingkod, ito ay hindi lang para sa kanila sinasabi. Sa panahon ngayon, sinasabi rin ito para sa atin.
Nang ibig sabihin, kung sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang matakot, ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo, bibigyan kita ng malaking gantimpala. Kung gagawin natin ang ginawa ni Abraham, mangyayari din sa atin na si Yahweh ang ating magiging kalasag at mag-iingat sa atin at magbibigay sa atin ng malaking gantimpala. Bakit mga kapatid? Kasi ang salita ng Diyos ay buhay. Ang kailangan lang natin ay maniwala. Parang ganito lang naman yan eh. Lord, kung ginawa mo ito kay Abraham, naniniwala din ako, gagawin mo rin ito sa akin. Katulad kay Solomon. Si Solomon, binigyan ng Diyos ng iba yung karunungan at katalinuhan. Walang makapapantay. Nang sabi ng Bible, wala siyang magiging katulad sa mundo, sa talino, sa galing at husay. Kaya, ang pinakamatalinong tao na nabuhay sa daigdig ay walang iba kundi si Solomon. Wala nang iba. Hindi si Nostradamus. Hindi siyang pinakamatalino. At hindi rin mga propeta. Ang pinakamatalino na nilalang sa mundo ay walang iba kundi si Solomon. Yun ang sinabi ng Bible. Kaya pag ako'y nagpe-pray kay Lord, ang prayer ko ganito eh. Hindi ko hinihingi kay Lord na, Lord, bigyan mo ko ng karunungan katulad kay Solomon. Hindi, kasi sabi ng Bible, wala sa maging katulad eh. Ang prayer ko lang naman eh, Lord, bahagi mo naman ako ng karunungan na ibinigay mo kay Solomon, kahit katiting lang. Kasi pag meron kang katiting na karunungan galing kay Solomon, eh, biyaya ng Diyos yun. Ang mahirap lang, ang tagal natin sa gawain, hindi pa naman natin maintindihan ng mabuting balita kasi walang karunungan. Kaya mahalaga yung may karunungan para kahit nakatiting lang at bawat salita ng Diyos na uunawaan natin, na intindihan natin, ibig sabihin, diyan ka pagpapalain ni Yahweh El Shaddai. Amen po. O kaya, hindi masama na sabihin natin kay Lord, Lord, kung paanong pinagpala mo si Abraham, at ikaw ang mag-iingat sa kanya at bibigyan mo siya ng malaking o napakalaking gantimpala, Lord, pwede ba? Bahagi na mo naman ako. Bigyan mo rin ako. Amen po. Katulad sa gawain dito sa Hong Kong, madalas kong ipag-pray kay Lord ito, Lord, kung paanong pinagpapala mo ang gawain sa Pilipinas, pagpalain mo rin ang gawain mo dito sa Hong Kong. Nawa, samahan niyo ako sa prayer na yan. Bakit? Kasi nakakatuwa sa Hong Kong, sa Pilipinas, ang dami kayang tao, dati nawala rin ng tao doon, parang Hong Kong din. Nawala talaga, totally. Nangaral si Brother Mike, walang tao. Pero ngayon, nagbalikan na uli ang mga tao. Kaya yun din ang prayer ko, Lord, ibalik mo na po yung mga tao na dati. Sabi nila, ang dami-dami daw. Bakit sabi ko, ang dami-dami daw? Kasi hindi ko inaabot yun eh. Inabot ko, kaunti lang, katiting lang. Kaya nagbatingting, dagdagan. Gising ba kayo? Kasi natapos na lang misa. Kinalimbang yung malit na yung bill, sabi na, katiting. Yung koleksyon sa mas, kinalimbang na yung maliit na na bill. Katiting. Tapos hinila nung sakristan yung malaking kampana, dagdagan. Kaya yun ang prayer ko kay Lord. Na ibalik na ng Panginoon yung mga umaaten sa gawain niyo sa Hong Kong. Nasaan na ba sila? Bakit hanggang ngayon hinihintay ko sila, hindi pa sila bumabalik? Ang sabi naman ng iba, doon daw, busy sa pagbibinta. Busy sa pagbibisnes. Hindi masama mag-business pero unahin natin ang ating Yahweh El Shaddai. Amen ba? Para pagpalain ng Diyos ang iyong pagtitinda. Para pag may pulis, malayo pa, pinapaalam na ng Lord sa iyo, may pulis, takbo. Okay ba kayo? Kasi yung mga nagbibinta daw, illegal yun. Kapag nahuli ka, kulong ka. Buti nga dito siguro, kulong lang.
sa ibang bansa, sa Middle East, ay talagang airport ang dala taga sa'yo. Pag mayroon kang violation, wala nang ibang usapan yun. Pusas ka agad, dalhin ka sa airport, uwi ka ng Pilipinas. O, di ba nakita nyo yung nahuli doon sa yung nakita doon sa Central na lasing. O, bago pa lang daw sa Hong Kong yun. O, maganda yun, gayahin nyo yun. Maniwala kayo. Uwi kayo sa Pilipinas ng maaga. O, di ba? O, pumunta rito para magtrabaho, pero ang ginawa, naglasing. Kung kay El Shaddai pumunta yon, hindi siya malalasing sa alak, malalasing siya sa espiritu ni Yahweh El Shaddai. Amin ba? So, pangalawa, yung salitang huwag matakot ay sinabi ito ng Bible kay Isaac. Sabi ng Genesis chapter 26, verse 24, nang gabing iyon, nagpakita sa kanya si Yahweh, at ang sabi, ako ang Diyos na iyong amang si Abraham, huwag kang matakot. Sapagkat sasamahan kita, pagpapalain kita, at pararamihin ko ang iyong lahi, alang-alang kay Abraham na tapat kong alipin. So palakpakan mo natin si Lord. So glory to God. So ang sabi ng Bible, huwag kang matakot sapagkat sasamahan kita. O di ba ang ganda ng salita ng Diyos kay Isaac? Huwag kang matakot, sasamahan kita. Di ba ang ganda rin bilang mga tinawag ng Panginoon? Pwede naman natin sabihin, di ba, Lord, kung si Isaac pinangakuan mong sasamahan mo, Lord, pwede ba samahan mo rin ako? Tama po ba? Kasi hindi naman nagbabagong salita ng Diyos eh. Itong problema, kaya hindi ako kumakain pagka mag-preach kasi tutuloy ng ating lalamunan ko. Kaya iwas na iwas ako kumain pag mag-preach eh. Kasi iniingatan ko yung aking lalamunan kasi ito lang puhunan ko. Hindi ako makakanta. Kaya pag ako bago mag-preach, huwag niyo ko aalokin. Huwag kayong pilit ng pilit sa akin. Okay, purihin natin ang Panginoon, palakpakan natin siya. So sabi ng Bible kay Abraham o kay Isaac, kasi si Isaac tinawag ng Diyos, pinili din ng Panginoon. Parang tayo, pinili din tayo ni Lord. Takasunod tayo ni Lord. Sabi ng Bible kay Isaac, huwag kang matakot sapagkat sasamahan kita, pagpapalain kita. Yun ang salita ng Panginoon kay Isaac, sasamahan kita, pagpapalain kita. Kaya alam niyo po, pag binabalikan ko itong mga salita ng Diyos sa mga tinawag niya sa lumang tipan, sabi ko, Lord, kung sila ay sinamahan mo at pinagpala mo, naniniwala din ako na kaming tinawag mo sa kapanahunan ngayon ay sasamahan mo rin at pagpapalain mo rin. O, yung palakpak nyo parang hindi kasama ang Diyos. O, naniniwala ba kayo na pwede nating sabihin kay Lord na, Lord, samahan mo rin ako. Pagpalain mo rin ako. Madaling kausap ang Panginoon. Amen po. Madaling siyang kausap. Pag kausap mo siya, tiyak, hindi kanya pahihindian. At yung bayang Israel, alam niyo po, sabi ni Moises sa bayang Israel, sa Exodus chapter 14 verse 13, sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Ito yung mga word of encouragement na ipinaparating ng Diyos doon sa kanya mga pinili, sa kanya mga tinawag, lalo sa bayang Israel. Ang sabi dito, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. At ang sabi ni Moises sa bayang Israel, tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong iyan. Kasi nung time na yon, tinutugis ang bayang Israel ng mga Ehipsyo. Kasi sila ay pinalaya ng Diyos sa bansa ng Ehipsyo para sila ay dalhin sa lupang pangako. Pero nung sila ay makaalis, sila ay sinundan at tinugis. Siyempre, nakikita mo yung mga kaaway na parating at talagang tinutugis tayo o tinutugis sila, matatakot talaga sila.
Pero ang sabi ni Moises, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, pag may problema na tumutugis sa iyo, lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot. Amen po? Lingon ulit sa katabi. Sabihin nyo, kapag may tumutugis sa iyo, nasisingil ng utang mo, lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot. Yung iba nagtatago Kapag pagka nakita niya na diyan ang maniningil ng utang, nagtatago na. Lakasan ninyong loob. Bakit? Kasi, tingnan, sabi ng Bible sa bayang Israel, tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Diyan nga natin mapapatunayan kung paano tayo ililigtas ng Diyos kapag may mga dumarating na hindi magagandang bagay sa buhay natin. Amen po ba? So ang word na ating ginagamit ngayon ay salitang huwag kang matakot. Amen ba? Kaya bilang mga tinawag ng Diyos sa gawain na ito, huwag tayong matatakot. Mula ngayon, anuman ang harapin natin sa buhay, walang matatakot. Amen. Amen ba? Amen. Kahit may utang kayong napakalaki, huwag kayong matakot. Magtiwala kayo, tingnan nyo kung paano kayo tutulungan ni Yahweh El Shaddai. Amen. Ang daming may utang. Pero alam niyo po, totoo lang, inaalaw ng Diyos yan, pinahintulot ng Diyos yan, na magkaroon kayo ng utang. Para sa bagay na yan, kung kayo'y magtitiwala kay Lord, makikita nyo kung paano kayo tutulungan ng ating Diyos na buhay. Pang-apat, ay sinabi ng Bible, yung huwag kang matakot ay kay Joshua. Sabi ng Joshua chapter 1, verse 9, tandaan mo, ang biling ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh, ang iyong Diyos, ay kasama mo saan ka man magpunta. Diba ang ganda ng ang ganda ng sinasabi ng Bible, Sinabi ng Bible kay Joshua, huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh, ang iyong Diyos, ay kasama mo saan ka man magpunta. Ibig sabihin, kapag ka talagang nanghawak ka sa pangako ng Panginoon at panghawakan mo kanyang mga salita, katulad ni Joshua, na sabi ng Bible sa kanya, na kasama niya ang Diyos saan man siya magpunta. Kung naniniwala tayo, na tayo ay pinili din ng Panginoon, tinawag din ng Panginoon, dahil tayo ay tagasunod ni Kristo, aba kahit saan ka magpunta, sasamahan tayo ni Yahweh El Shaddai. Amen po? Di ba sabi ng Bible, sa Matthew chapter 28, last verse, kung di ko nakakamali, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Yun ang sabi ni Jesus sa kanyang mga disciple Ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Kung naniniwala tayo na tayo ay talagang pinili, tinawag ng Panginoon, at ngayon nga tayo ay kanyang mga tagasunod, ibig sabihin, hanggang sa huling hininga natin, kasama natin si Yahweh El Shaddai. Kasi kung i-apply natin yung hanggang sa katapusan ng mundo, wala sigurong aabot sa atin. Kasi hindi pa tapos ang mundo, tayo wala na. Tama po ba? Kaya ginamit ko na lang hanggang sa huling hininga. Huwag kayong mag-alala. Pangako ng Diyos yon, pangako ng Panginoon yon. Hanggang sa huling hininga, yun ang gamitin natin. Kasama natin si Jesus. O sino naniniwalang kasama niya ang Panginoon? Kaya ang sabi ng Bible, huwag niyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno.
Doon ang ating katakutan. Kaya huwag kayo matakot. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka matakot. Kanina si Father Raja, binigyan niya ng emphasize yung huwag matakot. Ang ibig sabihin, huwag kayo matakot sa problema. Huwag kayo matakot sa mga pagsubok. Huwag kayo matakot sa mga nangyayari sa buhay natin. Huwag yung katakutan yon. Ang mga bagay na yan ay hindi makakapagbulid sa atin sa impyerno. Ang katakutan natin ay si Yahweh El Shaddai. Bakit? Kapag nagkaroon tayo ng takot sa Diyos, tiyak, tutulungan tayo ng ating Yahweh El Shaddai sa lahat ang ating gagawin sa buhay. Naniniwala ba kayo na tayong lahat ay tutulungan ng Panginoon? Amen. Sinong naniniwalang iingatan siya ng Panginoon? O kaya sabihin mo muli sa katabi mo, mula ngayon, Mula na yun, huwag ka nang huwag ka na matatakot. matatakot. Anong sagot ng katabi? Amen. Akala ko, sabi ng katabi, inantok na ako eh. May naintindihan ba kayo? O sino may naintindihan? Kaya bilang mga tinawag ng Panginoon, huwag tayo matatakot, ha? Ano man ang inyong nararanasan sa buhay, huwag kayong matatakot. Ang sabi ng Diyos sa Kanya mga tinawag, lakasan ninyo ang iyong loob. Lakasan mo ang iyong loob. Amen ba? Kasi pag tayo ay malakas ang loob, maniwala kayo, mararanasan lagi natin ang tulong na galing kay Yahweh El Shaddai. Kaya sa binasa natin, kung mapapansin po natin, ito yung mga ginawa ng Diyos sa kanyang mga tinawag eh. Yung kay Abraham, sabi nga ng Bible, sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag ka matakot, ako ang iyong Diyos, ako ang iyong kalasag, mag-iingat sa iyo at bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Kay Isaac, sabi niya, huwag ka matakot sapagkat sasamahan kita, pagpapalain kita at pararamihin ko ang iyong lahi, alang-alang kay Abraham na tapat kong alipin. Kaya kung kayo ay hindi marunong matakot at hindi pa kayo nagkakanak, angkin ninyo, dadami ang lahi inyo. Amen. Huwag lang kayo magparami kung wala kayong asawa. Delikado yan. Na kahit sabihin nyo, Brother Rod, huli na ang panahon. Naghahabol na lang ako. Kung wala kang asawa, makontinto ka na dyan, masihang ka dyan. Huwag mong sirain ang buhay mo. Huwag mong subukan. Sabi ni Duterte, mapapahamak ka. Ano sabi ng Bible? Kaya sa bayang Israel, lakasan ninyo ang iyong loob. Huwag kayong matakot. Kaya sabi mo sa katabi mo, lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot. Ulitin mo, tapi mong balikat. Sabi mo sa kanya, lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot. O kaya lahat ng mga naririto ngayon na malakas ang loob at hindi natatakot, maniwala kayo, uuwi kayong pinagpala ni Yahweh El Shaddai. At anong sabi kay Joshua? Kung babalikan natin, sabi doon, huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Kaya sabi muli sa katabi mo, huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Darating din ang ligaya. O sige, tayo na tayong lahat. Pinagpala ba kayo ng Panginoon? Amen. Oo. Huwag kayong matatakot, huwag kayong mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang kailangan ay tibay ng loob, sisikat din ang umaga. O, hawakan na po ninyo ang inyong mga daladalahan, yakapin niyo po yan. At nawa sa araw na ito, pinagpala kayo ng Diyos. Pikit niyo po ang iyong mga mata at tayo dumulog sa Kanya. Tayo lumapit sa Kanya. O mababalis ka, huwag kang matatakot o malulungkot. Di ka naging isa, may kasama ka. Siya'y karamay mo sa tuwina. Huwag kang mga
Dakilang Diyos, salamat sa iyo sa araw na ito. Papasalamat kami lagi, Ama, dahil patuloy mo kaming tinuturuan. Patuloy mo kaming kinakausap sa pagitan ng iyong mga salita. Ang dalangin ko, Ama, na lagi mong pagpalain ang aking mga kapatid na walang sawa na nagpapasalamat sa iyo. Ang aking mga kapatid na lagi naririto upang makinig sa iyong mga aral. Lagi mo silang samahan, dakilang Ama. Bigyan mo lagi silang kalakasan at katatagan at tulungan mo lagi sila, dakilang Diyos, na magkaroon ng katugunan ang lahat ng kanilang kahilingan. At kung sila man, Ama, ay mayroong mga problema, palayain niyo po ang aking mga kapatid na ito. Kung sila man ay mayroong mga sakit at karamdaman, dalangin ko, Ama, sa pangalan ni Jesus, na tunawin ang anumang sakit at karamdaman sa bawat katawan na ito, mula ulo hanggang talampakan, right now, by the power of the name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Naniniwala kami, Panginoon, na sa mga oras na ito, sila ay pinagagaling mo na. At naniniwala kami, Ama, na sila ngayon ay pinagaling mo na. Amang banal, salamat lagi sa iyo. Lagi mong pagpalain ang aking mga kapatid na ito sa bansang ito ng Hong Kong. Pagpalain mo lagi sila sa kanilang mga trabaho at pinagkatrabahuan. Ingatan mo lagi, Ama, ang bawat isa. Dalangin ko po ang iyong banal na proteksyon ay lagi nilang maranasan sa buhay. Pagpalain mo rin po lagi, dakilang Ama, ang kanilang mga mahal sa buhay. Hinihiling ko lagi ang iyong biyaya ng pagliligtas ay lagi nilang maranasan. At inaangkin na po namin na ang aming mga mahal sa buhay ay nasa tiyak na kaligtasan. Lord God, pagpalain mo rin po lahat ng hawak ng kamay na ito. Basbasan, daluyan ng iyong kapangyarihan upang ang mga bagay na ito ay magamit po nila sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. At naniniwala kami, Ama, na ngayong araw na ito, kaming lahat ay answered prayer na. Banal na Diyos, salamat at aming aangkinin. Sa araw na ito, kaming lahat ay uuwing, tagumpay at pinagpala mo ang buhay. Kaya, Ama, sa iyo ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At bago nga po palang lahat, ay wala tayong dalang example ng, ng t-shirt, Oo. Mayroon bang sample? Para makita nila yung sample. Yung official na t-shirt natin, para makita po natin. Ayan, natin kay Sister Cindy po. Para makita nyo po kung ano yung official na t-shirt natin. Meron tayong official na pang-anibersaryo. Wow. O, ito po yun. Tingnan nyo pong mabuti. Say sap mana, hope nga, sa paitila ha, pechin na pechin. Ayan. Can-afford po yan. Can-afford na po ito kasi mura lang yan. So yan po ang ating official na t-shirt. Maybe next week or depende po kay Sister Tess, kay Sister Cindy. O pakita daw sa sa co-op o kaya kay Sister Tess. Yan. So, salamat. God bless us all. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given to
Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks Because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Dasalin po natin ng Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao. Sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-ingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong oring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sa ang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas, ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigat ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili, magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo. Ang kinin mo na Amen. answered prayer ka na.
Angkinin mo na. Angkinin mo na. Angkinin, angkinin. Answered prayer ka na. Angkinin mo na. Angkinin, angkinin. Pinagpala ka na. Angkinin mo na. Angkinin, angkinin. Answered prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Kung ikaw ay may problema sa pamilya o bulsa, isa lang ang lalapitan, El Shaddai ang Galang niya. yan. Huwag kang mag-alinlangan, siyang ibibigay na. Pagpapala mo'y ibahagi sa iba. Angkinin mo na. Angkinin mo na. Angkinin, angkinin. Answered prayer ka na. Angkinin mo na. Angkinin, angkinin. Pinagpala ka na. Angkinin mo na. Angkinin, angkinin. Answered prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Angkinin mo na! Amen. See you sa Sabado.